Nagbabala ang COMELEC sa mga kagawaran at lokal na pamahalaan kaugnay sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa nalalapit na spending ban. Simula bukas, ipinagbabawal na ang paglabas o paggastos ng public funds. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal gumamit ng pondo ang mga pampublikong opisyal o empleyado 45 araw bago ang halalan. Yung pamimigay po ng mga bigas and whatever, yan po ay ayuda. At kinakailangan yan, kumuha ng exemption mula sa Commission on Elections. At the same time, kung hindi naman dating namimigay, nagtatago pa yung mismong barangay official, sa ating palagayan ay pamumulitika, yan ay premature campaigning. Kamakailan ay inaprobahan ng COMELEC ang hiling ng Social Welfare Department na ma-exempt ang subsidy o ayuda para sa mga rice retailer. 6,000 retailer na apektado ng ipinatupad na rice price cap ang inaasahang mabibigyan ng tulong. May pahintulot din magpatuloy ang Tupad Cash for Work program ng Labor Department. Pati ang pamamahagi ng fuel subsidy ay papayagan oras na humiling ng exemption ang LTFRB. Bago pa magsimula ang ban, may paalala na ang poll body sa mga nabigyan ng exemption. Hindi po yung blanket authority. Meron po laging condition doon sa mga exemption na binibigyan po namin. And therefore, kinakailangan i-comply fully nung mismong LGU, nung mismong National Government Agency. Mahigpit na ipinagbabawal ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS mula October 20 hanggang 30. Isang halimbawa nito ang ibinibigay na ayuda sa mahihirap na estudyante. Ang number one requirement po sa pamimigay nito ay ang barangay certification. Dinisisyonan po ng ating Commission and Bank sa pamumuno nila Chairman Garcia, kasama na po nila Commissioner Bulay, upang hindi magamit ang AICS sa pangangampanya ng nakaupong mga incumbent barangay officials. Na yung ibang aids, ibang assistance, food, medical, transportation, burial, health at iba pa na ibinibigay ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan sa qualified individuals, ito po ay tuloy-tuloy. Ayon sa COMELEC, wala pa silang barangay na binigyan ng exemption kaugnay ng spending ban. Ang mga mapapatunayang lumabag sa batas o hindi nakakuha ng exemption ay maaaring makasuhan ng election offense. May parusa ito ng hindi lalagpas na 6 na taong pagkakakulong at pagbabawalang bumoto at humawak ng posisyon sa pamahalaan. Magtatagal ang spending ban hanggang October 30 sa mismong araw ng barangay at SK elections. Paige Javier, CNN Philippines.